Sa harap ng pagtatama ng sunod-sunod na mga bagyo sa bansa, tiniyak ng Department of Budget and Management na may sapat na resources ang pamahalaan para tulungan ang ating mga nasalantang kababayan. At bukod sa usapin ng pondo, isa din sa mga tanong ngayon, gaano nga ba kahanda ang Pilipinas sa kalamidad? Ang kasagutan alamin sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Mas tumaas pa ang kahandaan ng mga Pilipino pagdating sa kalamidad sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay yan sa resulta ng survey ng Harvard Humanitarian Initiative o HHI. Ayon sa Presidential Communications Office, lumabas sa survey na tumaas ng 42% ang self-reported disaster preparedness ng mga Pilipino kumpara noong mga nakalipas na taon. Nangolekta ang HHI ng datos mula sa 4,608 na Pilipino sa lahat ng rehiyon mula Pebrero hanggang Marso ng 2024. Nagpakita ito ng average score na 19.2 sa 5 sukatan ng kahandaan sa sakuna, pagpaplano, pagsasanay, pamumuhunan sa mga kagamitan, impormasyon at suporta ng komunidad. Ito ay mas mataas kumpara sa 13.5 na resulta sa unang pag-aaral ng HHI noong 2017 na gumamit ng parehong metodolohiya at instrumento. Gayunpaman, dahil ang Pilipinas ay nananatiling isa sa mga bansang pinakalantad sa mga natural na sakuna, binigyang diin pa rin ng HHI ang pangangailangang palakasin pa ang mga pagsisikap ng bansa sa paghahanda sa sakuna. Nananatiling mahalaga ang suporta at pamumuhunan lalo na sa mga larangan gaya ng local leadership, paggamit ng teknolohiya para mapaunlad ang mga sistema ng early warning systems, pakikilahok ng komunidad, pagbuo ng mga matitibay na infrastruktura at pagpapalakas ng mga anticipatory actions. Nauna nang binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsisikap ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng kalamidad na pinalalapaan niya ng climate change. Sa harap naman ng sunod-sunod na pagtama ng bagyo sa bansa, tiniyak ng DBM na handa ang pamahalaan na tumulong sa mga nasalantang lugar. Batay na rin ito sa direktiba ng Pangulo na tiyaking laging handa ang backup na pondo para sa pangangailangan ng mga nasalanta. Git ng DBM, nasa 30 billion pesos ang QRF na naibaba na sa mga ahensya ng gobyerno hanggang nitong October 24. Kalahati ang nagamit na, pero ang ibang ahensya gaya ng DSWD ay naubos na dahil sa pagtugon sa kalamidad. Sa kabila nito, pwede naman umanong magamit ang contingent fund na nasa 7 bilyong piso. Pwede rin gamitin ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang unprogrammed appropriations at local government support fund para i-augment sa kanilang QRF. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.